Hello po. Pasensya na po, na-late po kami ko. Wala po problema. Apa. Hello po. Ma'am, pasensya. Hello po. Hello ma'am, nagkita tayo ulit. Hello ma'am. Hello po. Sinasabi niya dinali po yan, hindi namin siya naririnig. Nakarating kami ng Balanga. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Medyo matagal-tagal ho natin hinintay but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Kunyari lang pasok. Marunong ka pa rin. Kunyari daw. Kunyari lang. Cute lang siya inumin ng... Naka 1 million na kami ko. Grabe! Congratulations. Oo, as promise. Sabi nga pag naka 1M siya, babalik siya ng Bataan. Yeah! Kahit maliit yung niche na nasa agri, nakuha niyo pa rin. Sobrang ganda po. Alam nyo, sa Congress, parang, di ba bago ko? So parang marami naman pa Congress na hindi masyadong kilala pa. Lalo na kung hindi po member ng mga committees na member ako. Meron po mag-a-approach sa akin na, napanood ko yung sa agribusiness. Like, sikat na ako. Ang daming views, di ba? Oo, malakas. At ang gaganda ng comments. Ang gaganda ng Yung comments. range ng audience nyo, Iba-iba. very talaga. Opo. Very wide yung si Ate Ivy na talagang stalker nyo, di ba? Mga calls, marami. Kaya nakakatuwa din yung nakakatuwa. Kaya may message ko si Go. Sabi ko, Go, hanggang 25 po sila. Nakasingit na isa. Pwede isang coffee. Yung kapis ko, pupuntahan nila bukas ko. Sure na po. Kapis. Oo. Meron po kami naman kausap ni Kong Abel. Hindi ko pa na-update si Engineer Julie. Sa textile, parang may konting involvement sa textile. Actually, foreigner po siya. Nag-promote siya ng investors dito sa Bataan kasi meron silang locator po sila sa AFAP. Nabanggit po niya na magtanim tayo ng mga crops na pang fiber. Kasi, imbis na mag-i-import, bakit hindi tayo mag-produce ng textile natin dito? So, tapos meron tayo yata parang bagong direksyon na dapat yung sinusunod natin sa government offices ay merong certain percentage of tropical fiber yung tawag nila. So, parang kung yung mga locators natin, kunyari sabi niya, ang semiconductor, baka 5,000 to 10,000 jobs. Pero itong textile, baka 500,000 farmers yung matutulungan natin. Kasi ganun, kailangan ng mga sources, diba? So sabi ko, gusto ko yan. Ganda. Parang yung sinusot yung skirt. Diba? Kunyari parang, usually abaka, parang, or pinya. 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 Or bamboo. Bamboo. Diba meron na rin mga Bamboo. So sabi ko nga sa kanila,
Baka kasi mas alam nila ano yung variety na pang fiber. Kasi syempre yung Baka iba. is spin, is a spot na material. Tapos nabanggit niya, di ba cotton tinatanim din. Pero sabi niya, ang lakas kumain yata ng tubig ang cotton. So hanap tayo ng fiber na hindi masyadong high maintenance lalo na sa water resource. Kasi baka meron naman. So parang yun. So interesting kaya gusto nyo painin ko. Hindi po. So parang sabi ko, okay yun. Kaya sabi ko, Bamboo. Kung ang pinaka-sustainable. Yes. Kasi parang di ba dami ng bamboo fabrics, parang bamboo-based fabric. Pero parang kailangan pa rin tingnan from the manufacturing side. Na Yung facility na magpo-process. Kaya parang sabi ko, exciting, di ba? Direct meron po kami bagong update doon sa soil science. Oh. Di ba po, yung last na visit nyo, nabanggit po namin na sa Congress, nagkaroon po ng parang, ano tawag dun sa inattenda natin? Soil Science Summit. Ang proponent po niyan, si Kong Eddie Bong, ng Agusan. Na kung saan, meron po siyang grant mula sa ACR, Australia Center for International Agricultural Research. Yun. Na parang yung province niya nagsimula na po magkuha ng soil samples, pinadala po sa Australia para makuha yung characteristics ng soil, para malaman kung ano yung yaman ng soil, ano yung kakulangan, para yung soil yung kumbaga yun yung kailangan healthy, para lahat ng itanim mo magiging healthy. So, dahil nga po, after nun, talagang nag-express po kami nila Engineer Joey ng intent kina Kong Eddie Bong at saka doon sa Griffith University. Pumunta po sila dito. Tapos, nakakuha na tayo ng soil samples, no? Dito sa rollout natin, napadala na po ng Australia. Hinihintay na lang po natin yung resulta. Hopefully, makita po natin yung matitipid, kung mayroong matitipid sa fertilizer application, sa chemical application if necessary. And talagang mapayaman po natin yung soil natin para mas sustainable. Kung maganda yung yield natin ngayon, mas ma-maintain natin na every year, mag-yield tayo ng maganda. Ang magandang balita, nasama po tayo sa 4 provinces na gagawa ng parang technical workshop para dito sa mapapilot tayo buong Bataan. So parang Bataan, Ilocos, tapos Tarlac saka Agusan. So meron pong parang technical workshop na gagawin. And hopefully makagawa po ng project ang ACR with us. So, excited po tayo doon kasi parang in terms of sustainability, yun yung talagang mag-e-ensure na kung naka-yield tayo ng 60 tons ngayon, what if dahil hindi healthy yung soil or nag-deplete pala yung resources ng soil. And hopefully, makatulong po sa mga interventions natin sa farmers. Kasi baka hindi naman lahat ng farmers pare-pareho pala yung kailangan na fertilizer, pero yun yung binibigay natin. So, imbis na yung mas evidence-based yung intervention natin sa mga Ang galing, farmers. Nico, ano po. So, talagang dapat lang siya ang DA. oh, hindi. Namin na namin May mga ganun comment, di ba? Dapat si Kong ang DA. Yung nabasa niyo ba yun sa comment section? Hindi, namin ko si Secretary Kiko. Namin ko, and mukhang maganda rin. Sabi sa sa comment section, di ba? Dapat si Kong Gila ang DA secretary. Nagbabasa kayo ng comment? Masyadong mahirap yung malapad masyado yung responsibility. No? Dito muna tayo. Mag-proof of concept muna tayo ng katotohanan para makatulong sa iba. Pero yung sa soil science, ang nagpupush talaga si Kong Eddie Bong Plaza. And very thankful po tayo na nasama tayo.
Ano pong difference kung nung yung soil analysis na yan doon sa existing dito sa Pilipinas? Oo, yung sa BSWM natin. Parang ang sabi po nila, yung ano tawag doon, yung parameters pa yun, yung number of elements. Number of elements na lalabas, mas marami. Detalyado. Parang 16, di ba? Parang lahat ng micro-elements kita na nila. Unlike po sa BSWM, NPK lang. NPK lang. Yeah. So medyo parang mas scientific yung approach. In fact, nung nag-present po ang Australia dun sa summit last year, parang even the Australian government ngayon meron ng National Soil Strategy. So yun yung pinupush namin nila kung na parang imbis na kunyari magtatanim ka tapos ang dami mong i-apply kasi yung plant hindi as ideally healthy as possible. Malaking bagay doon yung soil. So parang tayo po sa tao, di ba? Parang nagbablog, hindi naman sige inom lang tayo ng vitamins, hindi naman natin alam kung yun yung kailangan talaga natin. Pero kung meron tayong analysis, blood analysis, and kung ano man pong parang laboratories na kailangan, mas focused yung pang need, ma-identify natin yung need. Tapos mas hopefully ma-identify natin na hindi inom tayo na inom kunyari ng something pero hindi pala natin kailangan. Sobra na pala yun. Di ba? So parang at least So parang yun yung isang medyo exciting kasi talagang sustainability yung i-assure. Ilang plots ang napadala natin soil sample? 72. 70. Samples. Soil. Wow. From different towns po yan? Yes. Yun yung parang own initiative natin noon. Pero ngayong magkakaroon ng technical workshop, hopefully, makuha na natin yung buong province. Kasi parang abusan, parang gano'n, di ba? Yes po. Bali po, doon po mag-engage kasi po sasama yung province niyo po. Makaka-attend ka doon. Continuation po kasi yun sa PCARD ng September. Yung nag-attend kayo, di ba? Nakita po kasi na nandun kayo. Active nag-input po dun sa proposal. So sige, isama natin pa tayo. Ano pong involvement ng PCARD sa project? Sila po kasi yung partner ng Griffith University sa Asia po. Bali, sa kanila po dumadaan. Dadaan Kasi sa kanila yung research. pondo? Yung kumbaga po sa implementation. Actually, yung pinakita nila Kong Eddie Bong sa amin, yung soil, ano tawag doon? Yung soil lab na pinupush. Medyo gusto natin ma-enhance talaga. Kasi ngayon, pinapadala natin yung soils natin. Dapat magkaroon dito. Hopefully maging. Tapos pwede din university. Pwede din yung mga state universities, pwede rin sa kanila. Tapos itong sa rollout natin, hindi ko nga nakamusta, kamusta yung mga GIP natin. Pumunta kami sa BPSU Bangkal, yung sa campus natin. Tapos nag-recruit kami ng mga graduates ng Agri para tumulong dito sa project. Sabi namin, preferably yung mga nakapag-Israel OJT, pero kung hindi, parang nag-OJT na rin kayo sa Israel kasi ito yung technology na tutulong sila. So, parang kamusta yung mga GIP? Okay naman po. Na-involve na po sila nung nag-harvest yung mais natin. Then, ngayon po yung sa mga layout. Nandun na po sila. Sila na po yung parang nagre-report na ito na yung natapos na activity. Pero okay naman sila. As in na-appreciate nila yun. Na-appreciate na. Medyo napigla na po sila na talagang trabaho. Kasi bakbakan pala. Kasi usually GIP meets an office first. So sabi namin talaga kay Sir Walter sa campus, sabi namin, hindi gusto talaga natin hands-on. Yung mga comment, hindi sila makapaniwala na si Kong Kong, no? Akala nila. Bakit daw? Alam yung farming.
ba? Parang, Parang si Kong lang ang gano'n. Ay, hindi naman. Hmm. Hindi naman. Ang Yung tapos na talagang- naglungkot. Hindi naman. Parang, di ba nung nagka-onion controversy, di ba? Subukan natin gamitin yung technology sa onion para makatulong tayo. Yung mga maraming inquiry, pero yung gusto rin natin naman makatulong on the ground using our technology. Kung makakatulong. And maganda yung resulta. Maganda result. Hindi kahit dito, yung buong Bataan, nagugulat din kay Kong. Even ako personally, wag hahaba ang... Ahaba na na yun. Hindi talaga, bihira kasi Mas sa lalo ko official tumataba na bilis alam mo din. yung buong konsepto ng programa. Diba? Yung iba, okay, may program, pero hindi niya kayang ikwento mula sa isa. Pero si Kong Daig parang Feelings. Feelings Feelings, talaga. Detail. Kasi blood, sweat, and tears talaga yung Hindi, totoo Medyo yun. napapanaginipan na daw po niya. Kaya Sabi yung ko, mga "Kong comment, nga, diba?" Si Kong nga, lagi ko na napapanaginipan. Sino ba yung kausap natin noon? Parang sabi ko, yung mga rice farmers, di ba? Parang 4 months magtatanim per cropping season. Magkano yung puhunan? Magkano yung benta ng palay? Magkano yung kita? Pag sumatotalin natin sa isang buwan, swerte na daw, kung confirmed na 10,000 pesos yung Swerte. kita. Sa 10,000 pesos, pero minimum wage. So parang hindi yata makatarungan. Di po ba? Kaya yung model natin, during wet, syempre rice muna rin. During dry, high value. Dito sa tomato natin last season, at saka sa onion, ang mineto, somewhere between 40,000 to 60,000 a month. Sa Wow, 4 a months. month? Sa 4 months. Wow. So at least, medyo yung 10,000 through technology, nakita naman natin na, pero mahirap. So parang syempre si farmer din, kailangan, hindi din siya umover sa gastos, sa mga gastusin, kundi lilit yung kita niya. So marami ding mga behavioral, syempre, changes and yung pagyakap nga sa technology. So hopefully, yung next clustering na. Kasi gusto talaga natin commercial production. So hopefully, itong from 10 pilot farmers, ngayon 40, next, kailangan clustered na natin. Para talagang maramdaman natin yung impact ng mapapakain talaga natin yung mga Pilipino. And of course, parang yung next, ano pa yung additional technology na magbabalance nga tuwing dry season, lahat tayo nagtatanim, pero during wet season, nag-i-import tayo. Kasi hindi tayo makapagtanim ng gulay. So ano yung susunod na technology na i-apply natin para makapagtanim tayo during wet season, kung posible, para yung supply and demand hindi masyadong lopsided. Greenhouse na yan, Kong. Ang mahal. Tinitingnan po namin yung parang, ano tawag doon? Yung hindi net, parang tunnel, simpleng, hindi masyadong yung medyo high capital project. Yung kakaibahan po kasi ng project natin ngayon sa Bataan, smallholder farmers po talaga yung nakikinabang. Hindi po private individuals or companies na into modern farming. Ito talaga yung smallholder farmer. So yun po yung kakaibahan. So syempre kailangan din manageable yung infrastructure or yung equipment nila. Pero yun po yung next. And hopefully next naman, ngayon parang meron din parang technology sa rice na solar irrigation. Okay. Pero fertigation. Oo. So parang nire-review din natin para mas marami din tayong Pati rice. laban. Ang daming Sa content. Korean telenovela, fighting. Ang daming content. Ang daming content. Oo. Kasi Actually, medyo marami talaga. napag-iwanan yung app na yun.
Yung upland Upland ba ang rain-fed lang talaga kasi yung upland. Opo, pero kung may mga sources po, pwedeng ramp pump, Hindi, ang pwede dyan, yung parang yung sinasabi na parang imbis na drip, yung ano tawag doon, pero hindi, kasi kailangan talaga, at least learning natin, di ba? Check. Mahirap talaga pag isa-isa hektarya Totoo. yung ginagawa natin. Talagang pag kunyari Talagang magaganyan ano tayo, talaga. siguro itong proof of concept natin, pag ganyan, kailangan siguro 50 hectares, 100 hectares, para talagang may impact. Pero talagang kailangan natin ng national government. Pagdating level na. Marami akong na-feature sa ano po, Negros, si Tractor Co. British yung may-ari. Siya talaga nagpaparating ng mga modern equipments and farm implements. Ang gaganda. Sobrang impressive yung irrigation niya. Ano po ang crop direct? Ano po siya? Ganun nga, pang malakihan. So, pwede siya sa rice, corn, coconut, rice, corn, cassava, sugar cane, mga ganun. Ito siguro yung parang solar drip fertigation. Hindi po. Ano siya? Pwede kang may malaking reservoir, doon niya kukunin yung water, or doon sa ilog. Pero ang i-irrigate niya, pag binugay niya yung water, as in, ano siya, sobrang laki, no? Sobrang laki po yung, parang massive rain, yung gumaganon siya. Tapos ako control mo yung speed niya. Let's say gusto mong wet na wet, mabagal din yung move niya. Kung gusto mong konti lang, mas mabilis siyang ang galing po niya. Tsaka digital. Ilang hectares ang kino-cover niya? Meron siyang actual plantation sa Negros? Meron siyang demo farm just to show. Ma'am, ang ganda. Sobra. Kung gusto nyo, may bumili noon sa Batangas. Si Juliana's Cattle Farm. Kasi hundreds of hectares yung corn plantation nila para sa cattle nila. Yes. So bumili talaga siya noon in preparation for El Nino. Kasi takot sila na walang ipakain sa cattle. Kaya naghanda sila. So sa river na lang kukunin yung water na pang-irrigate. Maganda kung mabisita niyo sila, makita niyo. Meron kaming pinadala ngayon sa NIA na study. Nung mayor ako dito sa Nililipihan, gumawa po kami ng Master Drainage Plan Study. Kasi binabaha po kami dati tuwing umuulan, tapos tuwing tag-araw, kulong sa tubig, di ba? So yung maganda po dun sa consultant na gumawa ng study sa atin, tuwing ulan, kailangan i-rehabilitate natin yung mga drainage natin. Baka kulang yung capacity ng drainage, kaya bumabaha. Pero dito, nagawa po sila ng recommendation na dapat may retention pond. So, yung initial idea, yung retention pond, kapag puno na, unti-unti, papalabasin mo. Babalik siya sa river, di ba? So, pinadala po namin sa NIA at sa DA recently. Tapos sinabi po namin, pag-aralan natin yung retention pond. Kasi kesa ipapakawala lang natin sa river system, what if magamit natin siya for irrigation or for other uses ng water. So pinadala ko kay Mia sa pinag-aaralan nila. Yung uling feature natin, diba, sa Zambales, retention pond ang tawag niya, yung tabi ng river. Kasi talagang kailangan niya i-collect, kundi mag-overflow. Start natin kasi, di ba, 10. Yung rollout po sa additional 33, isa-isa pong niro-roll out. So, nandun yung status po ngayon. Nagro-roll out tayo dun sa 33. Balanga meron. 10 sa Balanga. Ilan sa Morong? Tatlo. Isa sa Hermosa. 19 po. 19 additional sa Dinilipihan. So, nagro-roll out po tayo ngayon. And then yun nga, yung mga GIP, tapos yung mga OPA, talagang nakatutok. So, hopefully.
So yun ang makikita ni Direk. Makukompleto natin yung process, ma'am. Opo. Kahit Except sa konti-konti. bed forming. Opo. Bed forming, pero naka-bed form na. O may bed forming. Meron bang inano? Pwede, kung gusto ko makita yung actual bed forming, nandun naman yung cultivator. Sige, para at least. Ang alam ko po, yung isa pa for fertilizer application, yung organic. Alam ko po. Pero yung i-deliver. fertilizer application, manual yun. Yung sa organic po. Bago po kasi latagan. Kumbaga, kailangan para may mapapag- organic. Hindi naman kailangan malaki, may demo lang natin. Oo, Opo. Ano Ano lang po, para makita kasi- nila yung process. Di ba yun naman yung gusto natin last Opo. time na direct balik kayo para yung from start to finish, Oo. ma-feature natin. Kasi din yung makita yung nasa ilalim ng mulch, ano ba yung itsura. Sige. Point- So yun ang makikita natin. Point 3 nila. po kasi yun. Bali parang 1/3 po nung 1 hectare. Yung i-demo natin. yung pong Yung sa allotted pong ginawa kamatis. ng OPA, pinag-aralan po talaga yung parang soil suitability Mhm. nung bawat farm kasi nga iba-iba po yung location. So doon po kami nag-determine kung anong crops ang ipaplant. So basically parang less than 10 hectares ng onion ang kaya natin. 18 po. As Red and onion, yellow. red and yellow. 18 hectares ng red and yellow onion. Kasi naging successful po tayo last time. Ilan ang tomato? 12? Di po. 16. Nasa 4, kulang 5. Mas maliit na lang. So 5 hectares ng tomato. Tapos, yung iba, May pakbet. Di ba magpapakbet tayo? Eggplant, Ampalaya. bell pepper. bell pepper. Ay, di, yung bell pepper Ah. pilot yun. Yung sa pakbet, eggplant, Okra. okra, sitaw. Sitaw. Tsaka po ano tayo, may Ampalaya. vegetable. Di ba mag-aampalaya tayo? Meron. So magsasample po kami ng pakbet. Kasi gusto namin ibenta sa para sa supplemental feeding sa mga bata. So meron na kaming market. Tapos base sa market discussions, talagang nag-contact po kami ng mga buyers. Magta-try ng watermelon, ng Melon. squash. Magsa-squash ba tayo? Apo, meron. Ng melon, ng bell pepper, at saka ng yung panigang. Yung panigang na sili na hindi pa po namin natatry dati. So base po dito, yung basket lang medyo mas dumadami, so mas marami tayong pwedeng i-roll out, mas marami din tayong pwedeng itinda. So yun po yung etong season na ito. Galing. Tapos nagano na rin po, may negotiations na rin with buyers. At nandun na po kami sa stage na mag-direct supplier, producer, parang memorandum of agreement with Parang the farmers. contract growing na. Parang in the sense na yung itatanim po, supply agreement, Okay. na yung itatanim, siguradong may bibili. Sila bibili. Tapos, shinare naman po namin sa mga buyers kung ano yung costings. And yun nga po, yung willingness ng buyer na bilhin at a price na win-win. And sabi nga po namin, in the long run, sabihin natin next year, bibili na kayo ng sibuyas, biglang tumaas yung presyo. At least, komportable tayo sa presyo. Pero kung kunyari bumaba naman yung presyo, hindi rin naman sobrang malugi si farmer. So medyo yun yung parang relationships na gusto natin i-build na long term, hindi lang pang one time. So next year ganun ulit. So hopefully, and yung last pala, yung cold storage, especially sa onion. So parang under construction na, about to finish na, di ba? Yung cold storage ng DA sa Hermosa, which katulong na, kumbaga ka-partner din naman natin na pwede natin magamit para dun sa onions natin. So, sa 80%. So, parang kaya natin i-store and kaya natin unti-unting ilabas kapag yung supply kumonte na.
So parang talagang Mas mahal. assuring Magandang na presyo. firstly, yung mga taga-Bataan hindi mauubusan ng pagkain at magiging sufisyente yung pagkain natin dito. And hopefully, kaya natin ibenta pa sa labas. And yung long-term goal na pwede tayo mag-export. Hopefully, makapag-export din tayo. So, yun yung parang mga nasa pipeline natin. Bakit humarang to? May Chinese company. Kasama ba natin to? Yung naka-red car lang. Nakadaman lang yan. Diyan ba sila? Lumiko ba? Oo. Yeah. May Chinese company. Sino naman tong mga nasa... kasama na rin. Sa OPA to? Well documented. Yeah. Ano yung OPA? Office of the Provincial Agriculture. Buti pa ang Bataan, sobrang supportive. Alalay. Nakababa na si Kong? Ay, hello po. Ni Ma'am Chambe, Hello, ma'am. si Ma'am Chambe pa. Ma'am Chambe. Direct body. Hello po. Of course, ang agribusiness. Welcome sa The Planners Farm. The Planners Farm. Okay. Ano ang una natin, engineer? Anong gusto mo? Nanonood ako. Ay, salamat po. Isa Salamat kayo po, sa ma'am. 1 million followers ni Direk. Nasa likod. Si Ma'am Chambe po is also a TESDA accredited agri For agri courses. courses. Pero yung isa po niyang plot, dinevote po niya dito sa ating project. Okay. Aba, Chambe, saan May honest sister si ma'am. Hello po! Wow, hello po. Aba, dami natin. Siyempre, daming pagkain na. Buhat nung pinupuntahan niyo ako nung pagka nag-graduation. Karaan pag graduation po ng mga palay check, mga field school, ganyan, puro first honor yung mga palay. Wow. Okay, May mga Ma'am, kayo chamber po mag-explain. Okay. Sino mag-explain? Si Sir Peter ba? O si Ma'am Chambe? Pwede na si Sir Kabayan. Sa bayan, ganun ka na lang. Dave. Okay po. Sige sir. Sige po. Good morning po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa farm po ni Ma'am Angelita Fernando. So makikita po natin nakaset up po dito yung ating pong drip fertigation technology. No po. Kung saan po meron po siyang mga component, meron pong water reservoir na dito po natin sa likod at meron pong pump house kung saan po nakalagay yung head system po natin. And yung Sir, ating pong putulin na kayo. Magpakilala ka naman bago. Ay, oo nga pala, no? sorry po. Ako po si John Peter Subiaga po. Yan. Ako po ang One Bataan focal person po. Okay. One Bataan farm focal person po ng opisina po natin sa buong province ng Bataan. Oo. And Ay, hindi ka na sa sa hindi na po. Meron na po silang bago Wow. at talagang makisig po din na pumalit po sa akin bilang municipal agriculturist po. Talagang Okay. sobrang sipag po nung pumalit. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.